balita. Interview. Ito ang ating interview serye kung saan hinihimay at tinatalakay ang mahahalagang paksa na may kinalaman hindi lang sa ating universidad kundi pati na rin sa bayan. Dahil ang mga iskolar ng bayan may pakialam sa sambayanan. Noong August 11, nagkabanggaan ang isang China Coast Guard o CCG ship at People's Liberation Army o PLA Navy warship. Nangyari ito habang hinaharang ng China ang Philippine Coast Guard o PCG vessel na BRP Suluan malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Napinsala at may tuturing ng unseaworthy ang CCG ayon kay Commodore J. Tariela ng PCG. Ano nga ba ang implikasyon ng banggaang ito sa pambansang seguridad at mga relasyong diplomatiko ng Pilipinas? Para talakayin ito, makakasama natin si UP Department of Anthropology Senior Lecturer Dr. Chester Cabalza. Magandang umaga po, Dr. Cabalza. Magandang umaga, Miriam, at sa lahat ng nakikinig dito sa DZUP. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat din po sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Una-una po sa lahat, sa inyong pagsusuri, anong agarang banta sa pambansang seguridad ang maaaring lumitaw mula sa insidente noong August 11 kung saan nagbanggaan ang dalawang barko ng China habang hinaharang ang isang barko ng Pilipinas? Unang-una, nakita natin dito na dahil walang agreement dito sa Scarborough Shoal na nakita natin doon sa Second Thomas Shoal o yung Ayungin, sadyang patuloy yung pagiging bully ng China. Kung titingnan natin yung eksena, talagang babanggain ng China, no, itong People's Liberation Army Navy at saka yung China Coast Guard, yung ating vessel, no? So iipitin nila dapat 'yan, ganun yung eksenang mangyayari. Sadyang matatalino at well-trained yung ating Coast Guard, umilag sila at nagkabanggaan yung dalawang Chinese warships, no? So ano ang mga implikasyon ng mga ito? Unang-una, napansin natin na ang China, kahit pinapalaki nila yung kanilang naval fleet at saka yung Coast Guard armada nila, mahina pa rin sila sa maritime strategy. Yung navigational precision nila hindi nila maitama, no, dahil unang-una, mali rin yung ginagawa kasi nila, illegal, dahil part yun ng gray zone na strategy o yung tactic nila. Kapag ginamitan mo kasi ng gray zone yan, talagang unlawful, unconventional yung yung pamamaraan mo, no? Talagang makikipagbakbakan ka talaga doon sa sa karagatan na hindi naman dapat ganun, dahil unang-una mga sibilisadong mga bansa tayo at pareho ang Pilipinas at ang China signatories ng UNCLOS. Ito yung Constitution of the Ocean na dapat sinusunod natin yung anong nakasulat doon sa international law at naniniwala tayo pareho doon sa freedom of navigation. At syempre yung banta doon pa rin, no, na nakikita nila pumasok sila talaga doon sa exclusive economic zone ng Pilipinas na alam naman natin sa ating kasaysayan, sa ating naratibo at doon sa naipanalo nating 2016 Arbitral Award, ang Scarborough Shoal ay talagang parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas at doon nagsimula lahat ng ating banggaan doon sa tinatawag nating lawfare, no? At naipanalo natin 'yan. Ngayon, may art of deception ang ginawa yung China since 2016. Kaya de facto, nandoon sila. Pero dapat sinasabi natin dahil traditional fishing ground yun, may karapatan tayong mangisda doon, pero kinokontrol nila ito. So yun yung mga eksena at mga senaryo na nakita natin dito sa nakaraang banggaan ng China Coast Guard at ng People's Liberation Army Navy warship. Buti na lang po at well-trained yung mga nasa PCG vessel, no? Tama ang pagkakasama mo doon. Well-trained sila dahil doon sa, kung titingnan mo, doon sa ginagawa ng China, no, ever since nag-umpisa yan, 1995 yung problema natin sa kanila doon sa Mischief Reef. Sinabi nila noon na gagawa lang sila ng Fisherman's Wharf. Pero nag-militarize sila doon. Tapos
Meron na silang Great Wall of at sea dun sa South China Sea. Binakuran na nila yun. Tapos ang nangyari, sinabi nila na parte yun ng kanilang, nagbago yung kanilang mga dash na sinasabi from 11 dash line, naging 9 dash line, ngayon 10 dash line, pati na rin yung Palawan, gusto nilang sakupin hanggang sa Taiwan, no? So ibig sabihin ang sinasabi natin dito, well trained yung ating mga sundalo, Navy, at saka yung Coast Guard natin dahil ang daming provocations na ginawa ng China. Pero dahil sa strategic patience, talino, alam kasi ng ating mga ito, tinuturuan natin itong mga Coast Guard natin sa yung mga Navy Marines natin about UNCLOS, about international law. Alam nila na kapag, alam mo ang labanan dyan parang yung asaran ba? Kapag napikon ka, magpro-provoke yun, no? May ripple effect siya. At dahil dyan, well-trained sila na kahit na pinoprovoke sila, hindi hahantong sa digmaan. Kasi nakita naman sa totoo, may asymmetrical warfare tayong nakikita. Dahil napakalaki ng China, tas ang dami lang mga ships, no? Kaya yung ginagawa nila lagi swarming, no? Makikita mo yan sa mga classic ng Art of War nila at saka sa mga pelikula nila, ganun yung ginagawa. Swarming hindi lang sa mga ships, pati sa mga drones nila, no? Plus yung disinformation na ginagawa nila sa Pilipinas, nakapasok na sila dito sa ating bansa. Yung mga ibang politiko natin, ginawa nilang mga pinatakbo nila, no? So ibig sabihin, napaka-importante ng Pilipinas para sa kanila dahil nandito kasi yung mga ibang kapangyarihan din katulad na lamang ng andito ang US, no? Kaalyado natin 'yan. Tas dumami pa ang kaibigan ng Pilipinas at dami nating pinirmahang defense agreements kagagawan ng China. Kasi yun yung depensa natin. At ang daming naniwala sa Pilipinas dahil sa mga pinaglalaban natin sa rules-based order, no? Yung 2016, no? Kapani-paniwala yan. Naniwala yung buong mundo. Dati-rati, pati nga yung mga kapitbahay natin sa Southeast Asia, sa ASEAN, ayaw maniwala sa atin. Pero nakinabang sila because of that maritime security na ginawa natin dun sa 2016. Tapos ngayon, nandyan na si Australia, Japan, si New Zealand, no? Meron tayong defense cooperation with Germany. Lalo-lalo na ang Japan, yung reciprocal access agreement nila, ginawang model yan ng ibang bansa na kung saan yung France at saka yung United Kingdom, yun din yung tinitignan nila para magkaroon ng defense partnership sa Pilipinas. So ganun natin pinalawak yung impluwensya ng Pilipinas, no? Kaya naging active at major actor ang Pilipinas dito sa hindi lang dito sa South China Sea kundi sa buong Indo-Pacific, no? Dahil dito natin na-exercise yung strategy, yung doctrines, and at the same time yung war experience, no? Natatakot yung ibang napansin mo, tingnan mo dito, Mariam, ang daming barko yung China. At dahil dyan, laging nag-exercise yung ating mga sundalo, kaya nga may balikatan exercises. Kumbaga, well-trained ang mga yan. Kumbaga, may readiness sila. Para pagdating ng yung worst case scenario na sinasabi natin na iniisip natin magkaroon ng digmaan, na-simulate nila yung gagawin nila. Ibig sabihin, hindi lang ito sa dami ng armas, sa dami ng barko na meron ka, kundi yung strategy, no? Titingnan natin yung kasaysayan kung paano natin natalo rin yung mga Chinese nung yung doon sa Korean War, di ba? Konti lang yung mga sundalo natin noon. Pero dahil sa talino ng estratehiya ng mga sundalo natin, natalo nila yung mga Chinese soldiers doon, no? So, ganoon din yung pinapakita natin bilang mga Pilipino at yung mga kasandaluhan natin, lalong-lalo na yung mga mangingisda natin. Ano yung sinasabi nila, 'di ba, doon sa bago yung documentary movie na ano yung bagong lumabas ngayon na food delivery fresh from the West Philippine Sea. Kung
papanoorin ninyo yun, tingnan nyo yung mensahe ng mga mangingisda natin. Sinasabi nila, hindi naman kami natatakot sa mga Chinese na yan. Ang natatakot kami kapag binangga yung aming mga bangka, wala na kaming pangkabuhayan. So ang ibig sabihin, kung takot din lang, wala. Matatapang ang mga Pilipino. Magagaling sa estratehiya ang mga Pilipino, kaya kinokopya nila, no? Ginagaya nila tayo. Kumbaga, nag-a-adjust sila sa atin. Sila yung nagre-respond sa kung anong mga pinapakita natin sa West Philippine Sea at humahanga ang buong mundo sa atin kasi wala tayong, hindi malakas yung armed forces natin, pero nakuha natin yung loob ng buong mundo dahil dyan sa arbitral award, no? Yung lawfare, tayo yung gumawa niyan, no? Ang gagaling ng mga abogado natin. And pangalawa, dahil very active tayo sa mga pangyayari dyan sa West Philippine Sea, nakikita nila yung transparency nila natin, no? Yung honesty and truth, no? Sabi, totoo nga yung sinasabi nga nila na truth shall set us free, no? Dahil sa makinikwento natin sa buong mundo, sa ginagawa ng China sa atin, ang daming naniniwala at sumusuporta sa atin at gustong maging kaibigan tayo para ipagtanggol yung batas ng mundo. Thank you po for that explanation, Doc. Balikan ko lang po, no, nabanggit niyo po na mahina pa rin yung maritime strategy ng China although may advanced silang makagamitan tulad nga ng Navy warship na ginamit nila. So ano po ang ipinapakita ng insidenteng ito tungkol sa operational control at coordination sa pagitan ng Coast Guard at Navy ng China sa mga contested area? Okay, mapansin ninyo, no? Ang ganda ng katanungan. Meron din sila mga silo, no? Hindi rin nila na-perfect yung interoperability or yung unified command na sinasabi nila sa military. Yun yung pina-practice ngayon ng ating armed forces at ng ating Coast Guard dun sa defense and security sector, no? Kasi nasisimulate natin, na-exercise natin. Kasi nga, binabantayan natin yung mga maritime domains natin at saka yung territory natin, no? So, yun ang pinagkaiba ngayon ng China. Naniniwala talaga ako, hindi ito sa dami ng armas o teknolohiya na gamit mo, kundi kung paano mo siya ginagamit. At ang labanan dito ay pautakan. At hindi nagpapatalo ang Pilipino pagdating sa pautakan. Dahil kung titignan, tatlo na ang sinulat kong libro patungkol sa West Philippine Sea, no? Sinulat ko yung The Rise of Philippinization, Philippine Territorial Defense at Self-Reliant Defense Posture. Ano ang nakita nating mga patterns dito dun sa strategic culture ng Pilipinas? Unang-una, magaling mag-isip ang Pilipino. Very creative sila. Unang-una, dahil alam nila na there is a way, no, to get out from this situation. Yung grit ba nandoon, yung tapang, kaya lumalabas sa tuwing china-challenge nila tayo. At nakita ng mundo yan, no? O halimbawa, babalikan ko lang yung lawfare, no? Ang galing ng Pilipinas doon, no? 2012, pumunta tayo sa ASEAN. Next year, tayo yung mag-share ng ASEAN. Kaya nga, gusto natin ma-finalize yung code of conduct para mabawasan na yung barbaric acts na ginagawa ng China doon. 2012, create natin yung concept ng West Philippine Sea, no? Because yung South China Sea, akala ng China kanila yon. So yung nomenclature binago natin, ginaya ngayon tayo ng Vietnam, ng Japan, may kanya-kanya na rin silang katawagan, no? Nandun ako sa Danang last month, yung East Sea, tawag nila dun sa kanilang parte ng teritoryo dun sa Paracel, no? So nagkaroon ng kanya-kanyang katawagan. Sumunod dyan, yung claims natin, yung paggamit natin ng lawfare, no? Yung 2016 Arbitral Award, tapos kulang pa yun. Natanong, kaya bang i-enforce yun? No? Ang ginawa natin, sinubukan nating ayusin yung mga domestic laws natin, no? Kaya ni-ratify natin yung maritime zones at saka archipelagic sea lanes, no, last year. So sinasabi nito na ito yung mga isla, pulo at teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, doon naman sa archipelagic sea lanes, ito lang yung pwedeng daanan o liparan ng mga foreign vessels and aircrafts, no? So
para makumpleto natin yung ating mga patuntunan pagdating sa mga batas, no? Pagkatapos niya, nag-military modernization tayo. Although mabagal yung military modernization natin dahil alam naman natin na ang ekonomiya natin parang roller coaster yan, no? Up, down, tapos yung politika din natin, no? So, pero nakita mo with that modest uh, revival ng military modernization natin, binago rin natin yung ating mga doctrines and strategies. Dati-dati, nakatingin lang tayo sa loob ng Pilipinas dahil nga sa insurgency problem natin. Ngayon, nag-outward looking tayo. Tinignan natin yung external defense. Kaya nagkaroon tayo ng territorial defense. Kaya nga, meron na tayong mga EDCA sites, tapos binabantayan natin yung, kung anong nangyayari dun sa Taiwan Strait, dun sa Luzon, sa Bashi Channel, tapos dito sa West Philippine Sea, tapos dun sa Benham Rise o dun sa Philippine Sea, no? So, yung 360 degrees, inikot na natin yan, kaya nagkaroon ng Comprehensive Archipelagic Defense Doctrine, no? So, dumami yung ating estratehiya at inaaral ng mga ibang bansa kung paano tayo kumilos, paano tayo mag-isip, at paano tayo mag-modernize. At ang isa pang ginawa natin, dalawa pang ginawa natin is yung defense partnerships na kinikwento ko. Dumami yung mga kaibigan natin na gustong lumagda ng defense cooperation dahil naniniwala sa atin at gusto nila tayong tulungan, at para makabili rin tayo ng mga ibang armas sa iba't ibang bansa, nag-diversify tayo. At yung panghuli na ginagawa natin ngayon, yung self-reliant defense posture. Hindi ito bago. Ginawa na ito noong kapanahonan ng tatay ng ating Pangulo, no? Nagkaroon na tayo ng defense posture nung time na yun. Pero ngayon, binabago natin. Ang gusto natin dito sa self-reliant defense posture and yung building of national defense industry natin, gusto natin tayong mga Pilipino mismo yung mag-invest. Kasi karamihan ng mga nag-invest sa defense material na tinatawag nila, no? Yung mga armaments, mga foreigners yan. Ngayon gusto natin palakasin. Alam ko nung last na 2 weeks ago, nagkaroon ng Self-Reliant Defense Posture Summit. Nandoon yung mga taga-UP, yung mga scientists and engineers natin, no? Nakagawa sila ng mga drones, no? Imaginein mo yung mga Pilipinong engineers natin nakakagawa na ng drones at natutulungan nila yung armed forces natin at yung Philippine Coast Guard natin kung paano bantayan yung teritoryo natin. Meron mga suicide boats, no, na pwedeng gamitin sa mga conflicts, sa surveillance, and so on. So, ganun yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon. At alam natin na pagdating sa, naniniwala ko dun sa tanong kanina na kahit na kukunti yung gamit natin, paano natin na-overcome yun, yung strategy natin, ang galing, kaya natin tapatan yung ibang malalakas na bansa. Dok, nabanggit niyo po kanina ang Transparency Initiative. Kung Mm, palawigin po natin ito, kaugnay po ng naganap okay. na banggaan, paano po ba maaaring maapektuhan ang paggamit ng Pilipinas sa Transparency Initiative na ito o ang pagpapalabas sa publiko ng impormasyon tungkol sa maritime Mm. confrontation sa China bilang isang policy tool? Very good. Ngayon kasi yung panahon ng cognitive age na sinasabi natin, no? May kanya-kanyang diskurso o naratibo ngayon. Doon sa transparency strategy na ginawa ng ating Coast Guard no, at ng Navy, ang ating gobyerno, nilabas natin ngayon yung mga araw-araw na ginagawa ng mga Chinese doon sa West Philippine Sea, no? Hindi lang sa West Philippine Sea kundi sa buong kapuluan ng Pilipinas. At napakinggan ito ng mga ng tao, na iba't ibang tao sa iba't ibang panig ng mundo. At nalaman nila yung mga gray zone tactics at discrimination at disinformation, coercive force na ginagawa ng China sa atin. At napakalaki itong bagay nito dahil sa panahon ng information age, kailangan masabi natin kung anong ginagawa ng ibang bansa sa atin para alam ng buong mundo kung anong nangyayari talaga sa Pilipinas. Kasi pwedeng baligtarin ng China yung kwento dahil mas malakas naman sila sa atin dahil ekonomiya nila talaga napakalakas, no? Pwede nilang baligtarin yun at
po, doon tayo natatakot sitwasyon na yun, no? Malaking bagay yun. Kung paano natin na-shape at nai-influence yung perspektibo at opinyon ng buong mundo dahil dito sa transparency strategy natin. At dahil dyan, nakita ng mga ibang like-minded nations na tinatawag natin, yung kapareho nating mga kapanalig sa demokrasya, no? Ang sistema, ito yung mga bansa na katulad ng Japan, Australia, Korea, US, mga iba't ibang bansa sa Europe, at handa nilang suportahan tayo, no? Pagdating sa maritime rules-based order at gusto nilang i-formalize ito through defense partnerships or through defense cooperation. Kaya nakita natin merong joint sale or joint fly kung saan nagkakaroon ng maritime domain joint sale kung saan kasama natin yung barko ng mga iba't ibang kaibigan natin para ipakita kay China na hindi lang tayo nag-iisa. Maraming bansa ang naniniwala sa atin at naniniwalang proprotektahan natin yung maritime rules-based order na yan. Dok, nabanggit nyo nga po itong mga bansang nagpapakita ng suporta para sa atin, no? Paano po maaaring makaapekto ang nangyaring banggaan sa kilos ng ibang regional players na nabanggit nyo tulad ng US, Japan o mga ASEAN state kaugnay ng suporta nila sa Pilipinas, pati na rin sa stability ng Indo-Pacific region? Very good. Right. Kinakailangan magkaroon ng code of conduct. Kasi doon sa code of conduct, pinagbabawal yung ganong illegal na aksyon. Yung bigla ka na lang mangbabangga, ilang beses natin nasubukan yung ramming sa ating kasaysayan, no? Panahon yan ni President Duterte pa hanggang ngayon kay President Marcos Jr. nangyayari yan. Tapos yung paggamit ng military laser grade, no? Na nakita natin in the past. Yung may nabubulag at very little yan sa health natin. At pangatlo, may decorum. Kumbaga, maging finesse naman tayo. Sibilisadong mga bansa tayo, hindi tayo yung nagbabanggaan na lang, no? Ihalin tulad natin yan sa kung anong nangyayari sa mga major thoroughfares natin o major roads, no? Kaya nga may traffic rules, 'di ba? Kung hindi magkakabanggaan yung mga sasakyan. Ganon din yung mga dapat na rules natin doon sa West Philippine Sea, no? Dapat hindi ka binabangga. Or kung aksidente man nabanggain ka, may hotline. Tatawagin mo para tulungan yung mga na aksidente mo, no? At meron ding delineation yung saan pwede dumaan yung commercial vessels at saka yung military vessels. Ganon din yung commercial flight at saka military flight, no? So merong mga ganong rules at syempre parte yan ng diplomasya, no? Tama ka doon, Miriam. Gawa nito sa Indo-Pacific. Tandaan natin na itong Indo-Pacific, tayo yung present and future na tinatawag, no? Dito mangyayari yung maraming aktibidades na mangyayari sa buong mundo. Dahil nakikita natin tayo yung future, maraming mga malalakas na bansa na dito magi-invest, dito sila sa Indo-Pacific at nakikita sa rehiyon na ito. So ano ang nakita natin in the past, no? Yung Europe noon, ganun yung nangyari. Yumaman sila, ang yaman-yaman nila. Kaya yung mga war conventions, international rules, sila yung may gawa. Kasi sila yung nag-imbento naman ng mga giyera at kaguluhan dito sa buong mundo. No? Yung World War I, World War II, Cold War. Ngayon may Russia-Ukraine war ka. No? Tapos nandun din nanggaling yung mga industrialization, no? Yung industrial 1.0 hanggang 1.4. Ngayon nasa bansa dito sa Indo-Pacific, talagang palakas ng palakas, yung mayaman sila, proper lang na tayo yung gumawa ng mga batas ngayon. No? Tayo yung mag-initiate. Kaya nga sinasabi nila, katanungan nila, kaya ba ng Pilipinas o
ng Pilipinas na gumawa ng Code of Conduct at wala yung China. Paano kung umayaw yung China, no? Ang kasagutan ko diyan, meron tayong pamamaraan ng mga diplomasya. Yung halimbawa, yung ginagamit natin sa ASEAN yung multilateralism na tayong 10 countries no magbobotohan, magdedesisyon without yung non-intervention, di tayo mangingialam, tapos papabayaan natin mag-decide ng bawat isa. Ngayon, meron tinatawag na minilateralism. Yung mga concerned na mga bansa lamang. Halimbawa, dito sa South China Sea issue, no? Sino-sino ba itong mga Southeast Asian countries na may problema sa South China Sea? Philippines, Vietnam, Brunei, Malaysia, isama na rin natin siguro si Indonesia dyan kasi may problema siya sa Natuna Islands niya na gustong angkinin din ng China. So pwede sila yung mag-usap-usap muna, no? Pag nakagawa sila ng draft nila, ng Code of Conduct, pwede na nilang i-influence, halimbawa, si Taiwan at saka si China. No? Kung matigas pa rin ang ulo ni China, syempre tayo kasi sa ASEAN consensus building, pwede nating influensyahan halimbawa si Singapore at saka si Thailand na very independent sila pagdating sa West Philippine Sea issue. Tapos, itong tatlo na itong bansa na malalapit sa China, si Cambodia, Laos, Myanmar, kung halimbawa, nagka-agreehan na yung 5 bansa plus yung Singapore at Thailand, pwede na nilang impluwensyahan ngayon yung 3 bansa at doon natin makikita yung ASEAN centrality. No? Pwede naman palang mangyari yung ganong sitwasyon. No? Kahit wala si China at doon makikita ngayon ng international community o ng buong mundo na kaya pala ng ASEAN. Kasi gusto natin mangyari, kung meron tayong pinag-uusapan na Indo-Pacific, yung nasa gitna ng Indo-Pacific na yan, yung ASEAN. Kaya nga yung ASEAN, gusto natin palakasin siya. Ito yung chance niya, ito yung moment niya para mag-shine siya lalong-lalo. No? Especially for next year, napakahirap yan para sa Pilipinas kasi ASEAN chair tayo. At the same time, nagva-vie tayo ng another seat sa United Nations Security Council as non-permanent member. Although dati na natin nagawa yan before, halimbawa na lang nung panahon ni President Arroyo, ngayon gusto na natin uli gawin yan. Very timely, no? Kasi nga, ASEAN chair tayo, tapos yung kung makuha natin yung upuan doon sa UN relationship with the US by next year or in the coming years to come. So talagang very promising itong role ng Philippines in the Indo-Pacific region. Thank you, Doc. Nabanggit niyo rin po about diplomacy, no? Maaari bang ituring ang insidenteng ito, yung banggaan, bilang hindi sinasadyang pagkabigo sa taktika ng China na lalong nagpapalakas sa diplomatic at security posture ng Pilipinas, lalo na sa ngayon na nagsisikap tayong ipakita ang China bilang provocateur? Yes, tama ka doon, no? Miriam, no, unang-una, makikita nila yung strategic equity sa kayong golden diplomacy ng Pilipinas, no? Pagdating dito sa sitwasyon. Lately, in-interview rin ako ng media kasi sabi nila, bakit iba yung sinasabi ng Coast Guard at ng National Maritime Council dun sa banggaan, no, na magpapadala tayo ng barko sa Scarborough Shoal, yung iba sinasabi hindi. So makikita mo yung ambiguity because ambiguous din yung si China, no? So what we're trying to drive at here is that yung dahil very volatile, ambiguous yung environment mo, that is a good chance also para sa Pilipinas na mag-shine diplomatically speaking. No? Nakita natin na patuloy pa rin yung pag-engage natin with our like-minded friends. No? Nagsabi sila ng vocal support nila sa Philippines of what happened doon sa collision na yun. And secondly, makita mo rin yung pag-elevate pa rin ng Pilipinas pagdating sa rules-based order, no? Sinasabi ng mga ibang
bansa na, paulit-ulit ninyo sinasabi niyang rules-based order. Ang rules-based order para lang naman yan sa mga middle powers, no? Pero kapag nagsama-sama yung middle power, yung sinasabi nating middle power coalition, no? At we were able to influence the world and shape kung ano yung magiging diplomatic norms natin, no? Kasi pag inuulit mong ginagawa yun, nagiging custom, no? Nagiging practice. Yung practice na yan naging part of the of the international law, no? So makita ninyo yung consistency ng narrative natin. And hopefully sana by 2028 and beyond, consistent pa rin tayo kasi na-build up na natin yung grand narrative natin, no? Na-build up na natin yung credibility natin in the international community, no? And those are small successes, small victories for the Philippines na dapat iniingatan natin, no? Kahit man magkakaiba tayo in our local politics and trying to drive at no, magkakaiba man yung mga pinaglalaban natin, pero pagdating sa West Philippine Sea, iisa lang dapat. Hindi natin papabayaan kung ano yung mga sakripisyo na ginawa ng mga kapwa Pilipino natin para lang ipaglaban yung ating teritoryo. Salamat po, Doc. Para po sa huli na nating katanungan, ano pong mga kultural o institusyonal na dahilan ang nagtutulak sa ganitong mapanganib na maniobra sa contested areas? Paano po hinuhubog ng nangyaring insidenteng ito ang mga naratibo ng soberanya, dangal o kahit pananakot para pigilan ng kilos ng kalaban? Ang ganda ng katanungan, no? Alam nyo, gusto kong isulat yung libro ng strategic culture kasi karamihan ng katanungan, meron bang strategic culture ang Pilipinas? Yung aking dissertation noon na ginawa ko dito sa UP, no, nakita ko na episodic yung ating strategic culture. Pero mukhang naging consistent, naging mas malakas ngayon. No? Unang-una, lahat tayo ngayong Pilipino, pag sinabi nating West Philippine Sea, national security, national defense, yan parang embedded na sa atin, no? At makita mo na ipinaglalaban natin talaga kahit anong counter ng kalaban natin sa naratibo nila, sa disinformation nila, nandoon ang mga Pilipino na pinaglalaban natin. Napakalawak ng ating network sa buong mundo dahil nga sa mga overseas Filipino workers natin. Yung struggles nila sa abroad, may halintulad yan sa anong nangyayari sa West Philippine Sea. Nag-struggle tayo para ipaglaban yung ating freedom of navigation, yung ating national sovereignty and territorial integrity. Kasi alam natin naman sa kasaysayan natin, sinakop tayo ng mga malalaking bansa. Kaya nga yung yung geographic location ng Pilipinas ay napaka-importante, no? Ganon din yung pakikipagsapalaran ng mga overseas Filipino workers natin na ikinikwento nila kung ano yung nangyayari sa atin sa ating bansa, lalo-lalo na sa yung ginagawa ng China na pagmamaltrato sa ating teritoryo, nakikwento natin yan sa buong mundo. And we give credit to them, no? And thirdly, of course, yung the young people like you, no? Kayo yung successor ng narrative. And I think very important yan. I remember tawag dito. May makasama na akong noon, taga Philippine Council for Foreign Relations, at nagpaalam kami sa Department of Foreign Affairs, sa Department of National Defense, sa National Intelligence Council at sa National Security Council. Nagpunta kami sa China last year para idaing yung ating problema sa kanila. At ang nangyari dyan, syempre, ito yung naratibo natin, sinasabi natin. Matigas pa rin si China dun sa naratibo rin nila. No? Alam mong may clash pa rin sa narratives. Pero napansin namin, yung mga millennial and Gen Z Chinese scholars, open din sila sa naratibo na ang problema talaga ng aming party
yung party nila sa China, very sila, rigid sila. Wala silang empathy sa mga kapitbahay nila katulad ng Pilipinas. Hindi sila willing makinig. Siguro ang sagot diyan, magbabago yung strategic culture ng bawat bansa sa mga susunod na henerasyon. At dito natin nakikita na may chance talaga na mabago lahat itong mga nangyayari, no? Hindi kasi katanggap-tanggap yung bardagulan na nangyayari doon sa West Philippine Sea, hindi katanggap-tanggap yung hindi nila pagkilala sa 2016 Arbitral Award, no? Hindi lahat katanggap-tanggap na yan, no? Kailangan natin mas bukas yung ating pag-iisip at definitely magbago yung kultural na pananaw natin. Kasi dahil dito sa pakikibaka natin sa West Philippine Sea since 1995, ang daming bokabularyo na mapupulot tayo na naging parte na ng ating naratibo, ng ating lingwahe, ng ating textbook, ng ating mga batas, no? Halimbawa na lang West Philippine Sea, halimbawa na lang yung gray zone strategy or gray zone tactics, no? Naging parte yan ng mga boses at lingwahe natin. And of course, ang pinakamahalaga doon yung rules-based order na ipinaglalaban natin at ang Pilipinas ay ang advocate at champion yan, no? Alam yan ng mundo. Kapag maritime rules-based order ang pinag-uusapan, alam nila Pilipinas na yan, no? At yun ang ating contribution sa freedom of navigation, sa international law, and I think malaki ang ambag ng mga Pilipino pagdating dyan. Doc, we look forward to seeing this book on strategic culture come to life. Maraming thank you sa inyong oras at pagbabahagi, UP Department of Anthropology Senior Lecturer, Dr. Chester Cabalza. Maraming salamat po. Maraming salamat po. DZUP Balita. Patuloy ang balitaan sa DZUP.org.